Magandang araw, Malacanang Press Corps. Dahil nais ng Pangulo na mabigyan ng agarang atensyong medikal ang bawat Pilipino, tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Butuan City upang pangunahan ang pamimigay ng 71 patient transport vehicles o karaniwang tinatawag na ambulansya sa mga lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa adhikain ni Pangulong Marcos Jr. na tiyaking lahat ng lungsod at munisipalidad sa Pilipinas ay may sariling PTV. Layunin ng Pangulo na laging may nakahandang sasakyan ang lokal na pamahalaan tuwing kakailanganin ng mga mamamayan. Kasama si PCSO General Manager Mer Robles, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang distribution ng 71 PTVs. 12 PTVs ang ibibigay sa Agusan del Norte, kasama ang Butuan City. 20 sa Surigao del Norte, 19 sa Surigao del Sur, 7 sa Dinagat Islands, 8 sa Davao de Oro, 4 sa Davao de Oriental, at 1 sa Misamis Occidental. Bukod dito, mamimigay din ang pamahalaan ng 158 patient transport vehicles sa Regions 11, 12 at BARM na siyang maglalagay sa 89% completion rate ng nationwide distribution initiative ng pamahalaan. Nagbigay naman ng direktiba ang Pangulo sa PCSO na sikaping maaabot ang 100% target bago matapos ang 2025. Nanindigan din si Pangulong Marcos Jr. na patuloy na magsusumikap ang gobyerno upang siguruhin na mabibigyan ng atensyong medikal ang bawat Pilipino saan mang panig ng bansa. Agusan del Norte, together with Butuan, 20 for Surigao, 19 for Surigao del Sur, Dinagat Islands, 7 and 8 for Davao de Oro, and 4 Davao Oriental, and 1 is Misamis Occidental. And that is what we need to do. We have to bring the healthcare down to the people. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi ng isang unit ng satellite internet network at school bag sa mga preschoolers ng La Paz Child Development Center sa Agusan del Norte. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang mahigit 30 preschoolers ng La Paz Child Development Center o CDC sa Barangay La Paz, Bayan ng San Diego sa Agusan del Norte. Namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng isang unit ng Starlink at 35 school bags para sa mga preschoolers na game na nakipagkwentuhan sa Pangulo na tunay namang malapit sa mga kabataan. Ang La Paz CDC ay itinayo at pinondohan sa ilalim ng National Community Driven Development Program ng Department of Social Welfare and Development na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ang nasabing programa ang pinakamalaking proyekto ng DSWD sa ilalim ng Kalahi CIDSS portfolio na may layuning bigyang lakas ang mga barangay upang magkaroon ng mas mahusay na akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Sa ngayon ay nasa 33 kabataan, edad 1 hanggang 4 na taong gulang ang nakikinabang sa nasabing Child Development Center na mayroon ding outdoor facilities kagaya ng playground. Naniniwala ang Pangulo na dapat bigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga pasilidad na huhubog sa kanilang galing, talino at talento. Dahil sa ilalim ng Bagong Pilipinas na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang kabataang Pilipino ay hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi ang siyang magiging susi tungo sa pag-unlad ng bansa. Halos 741 million pesos na additional replenishment quick response funds inaprubahan ng DBM para sa walang humpay na tulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga residenteng tinamaan ng kalamidad. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na relief at recovery efforts ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng mga kalamidad, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 740.8 million pesos na additional replenishment para sa quick response funds ng pamahalaan.
Sa nasabing halaga, 640.8 million pesos ang naipamahagi sa DSWD at 100 million pesos naman para sa Department of National Defense, Office of the Civil Defense. Ang mabilisang pagresponde ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga naapektuhang residente ang siyang iniutos ng Pangulo. Ang pagtugon sa mamamayan ay hindi one-time effort lang. Tuloy-tuloy ito hanggang makaahon ang bawat Pilipino. Ang nais ng Pangulo, dapat walang maiiwan sa bagong Pilipinas. At maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Marcel Halili, TV5. Yusek, good afternoon po. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision, or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, dapat hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration, dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, will Malacanang release the SALNs of President Marcos's cabinet members? Given na ito po yung nagiging practice, I think, Pinoy time, will the Office of the President revive this policy po? Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po sila ng pagpupulong. Ma'am, quick follow-up lang. Marami na pong senators and congressmen yung voluntarily naglalabas ng kanilang SALN. Will the President do the same? Tignan po natin kung ano po ang nararapat. Thank you, ma'am. Next question mula po kay Jean Mangalus, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit. So is the president satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infrastructure? Unang-una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento
at inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mat mangyari ay protektado po ang mga dokumento. Just a quick follow-up. This news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Hindi ko po nakita kung ano yung news niyan. Bakit po sila pumunta? To protest yung lack of transparency daw and yung kawalan ng mabagal yung pag-process ng cases. Okay, muli ang ICI po ay isang independent commission at kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan, tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan. Marami po kasing mga kaso. Nakapagsampa na po kahapon si Sec Vince ng karampatang mga kaso at hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan po at may nagtatrabaho at ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure at wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Last question on my end. So how did the president react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, inuutos na po ito ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at nagkaroon na nga rin po at pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan. Gagawa po sila niyan. At nung nakaraan pong araw ay sinabi po natin na isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Asahan po natin na may mananagot po. Next question mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may mga student leaders ang nag-question kung bakit daw po sa PNP ang bilis umaresto ng mga young protesters pero sobrang tagal bago sila mag-aresto ng mga big-time corrupt actors. What is the Malacanang's directive for government agencies under the executive branch to make sure that it convinces the public by actions, not just words, na fair yung pagpapatupad noong mga pag-arrest o nung ibang mga policies at orders with regard to this flood control issue? Unang-una po, alamin po natin, kung ang inaaresto po ba ay nahuli na may ginagawang aksyon. Kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act. Gumagawa mismo ng krimen. Kung sila ay gumagawa ng krimen o may basihan na sila gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto. Hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag niyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Ang batas po ay walang tinitignan. Kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad. Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang pumanagot. So, ang mga kabataan, ang dapat na pag-asa ng bayan, sila na po ang maunang sumunod at tumupad sa batas. At ang tangi lamang sana nilang gawin, maging ehemplo sa iba pang mga kabataan. Ma'am, just a follow-up question, still related to the public seemingly hindi sila satisfied doon sa ginagawang investigation. Senator Alan Peter Cayetano suggested na dapat daw po sa ICI panel magdagdag ng member of the opposition to make sure na there are enough checks and balances within that independent panel. What does the palace, how does the palace respond to this suggestion? Depende na po yan sa ICI. Hindi naman po ang Pangulo ang magdagdag ng miyembro. Kung ano po sa tingin nila ng ICI, kung anong kailangan nila, sila na po ang gumawa ng kanilang polisiya. Ma'am, so it won't need another appointment from the president because it was, while the ICI is independent, it was the palace that created the body as well as appointed the officials sitting on it. May executive director na po kasi na nai-assign sa ICI, kaya sila na po ang dapat gumawa dito. Next question mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin.
Good afternoon po, Yusek. Will the President certify as urgent po yung Classroom Building Acceleration Program, although it has been identified as one of the priority bills of the administration po? Senator Bam Aquino called on the President to certify it as urgent considering po that only 22 classrooms were built so far. Opo, alam po natin na ang classroom shortage ay isa po talaga sa gustong tugunan ng ating Pangulo. At kung ano man po yung bill, sana po mabigyan po agad ng kopya dahil hindi pa po ito naaaral. Kapag ka po nabigyan na po ng kopya ng bill, tingnan po natin kung dapat na pong umaksyon ng Pangulo. Next question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Malacanang's take on Makabayan's statement that while the Marcos Jr. administration says that there's no pork barrel or any kind of insertions in the 2026 budget, there are still institutionalized pork in the form of allocable funds na ayon po sa DPWH, ceiling for infrastructure projects per district? Siguro maaari niyo po muna silang tanungin, nasaan yun? Ituro nila para makasagot tayo ng tama dahil kung sila ay magsasabi lang na mayroong mga allocable funds para sa mga lawmakers' pet projects, siguro dapat ibigay nila sa atin ang listahan, ituro nila at kung sinong mga lawmaker ito. Follow-up lang po sa question ni Ate Kat. A UPD-USC chairperson Wax Buenaflor was subpoenaed by the police for organizing a protest in UP Diliman. Nagwa-warrant po ba yung pag-organize ng mga protests? Nagwa-warrant po ba yung gantong pag-organize ng protests for them to be issued a subpoena? Unang-una, ang pagbibigay po ng subpoena, hindi naman po ibig sabihin na yung taong pinapatawag ay may kasalanan. Maaari makapagbigay lang sila ng mga impormasyon na makakatulong upang makita, ma-pinpoint at masama sa kaso yung dapat na masama. So kapag po kayo ay inisyo ng subpoena, it doesn't mean that you will be included as one of the respondents in the case. So you might be just called upon to give some information that could help the investigation of the investigating body. Next question mula po kay Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Teodoro. He said the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order, citing China's latest illegal action sa West Philippine Sea. And he said, and I quote, "The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system." Okay, unang-una, alaman po natin kung ano ang sinabi ng Pangulo na we will not surrender a square inch of our territory. So hindi tayo titiklop sa ating pagpoprotekta sa parte ng karapatan natin ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So ang nais lamang po din ng Pangulo ay palakasin ang ating puwersa para sa ating defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong values and goals. Yun lamang po. Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin. Follow-up lang din po, Yusek. Patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment po ng Palace. Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing, at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, wag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Thank you, Yusek. Next question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may I just ask on dun sa SALN kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng SALN given nabanggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung polisiya ng Ombudsman tungkol sa pagiging open sa SALN? Magmi-meeting pa lang po sila. Siguro tignan po natin, baka sa Lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang SALN.
Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba, or paano ba? Hindi ko masasabi, hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magbi-meeting Pero po sila. safe to say, Yusek, na good as yes na magre-release. Hindi ko masasabi Hindi kung rin. good as yes. Kasi sila po yung magmi-meeting. So hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magdidesisyon dito. Okay po. Samed Dinilia. Business Mirror. Yung follow-up lang rin po, ma'am. Aside from Salen, may other topics pa po bang pag-uusapan sa cabinet meeting tomorrow? Hindi sa akin nabigay ang agenda, pero alam ko na nagkakaroon ng issue about SALN at ito'y natanong natin kung darating yung time na maaari sila magbigay ng kanilang SALN voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Can we just get the palace statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the BIDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan or nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this, given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Okay, wala nang tanong. Yusek Claire. Salamat. Upang makamtan ang food security sa bansa at patatagin ang pangkabuhayan ng ating mga magsasaka, mas pinaigting ng Department of Agrarian Reform ang operasyon nito sa buong bansa upang tuparin ang pangakong pamamahagi ng 400,000 hectares ng lupang sakahan sa mga kwalipikadong magsasaka ngayon 2025. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng mga magsasaka at tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, buong puwersa ang operasyon ng kanilang tanggapan upang maabot ang target ngayong taon at pabilisin ang pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Batay sa tala nito, lamang August 2025, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay nakapamahagi na ang DNR or rather DAR ng 242,883 land titles para sa 232,098 beneficiaries na sumasaklaw sa 305,944 hectares. Nakapaglabas na rin ng 401,001 na certificates of condonation para sa 322,200 beneficiaries na katumbas ng halagang 41 billion pesos. Ibig sabihin lamang ito ay mas maraming magsasaka ang makapagsisimulang muli ng walang papasanin na malaking utang. Ang mahakbang na ito ay sagisag ng pagpapahalaga ni Pangulong Marcos Jr. sa ating mga magsasaka, pag-agapay sa kanilang pag-unlad at pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa buong bansa. At bago tayo magtapos, anti-corruption campaign efforts ng pamahalaan patuloy ang paggulong. Matapos pasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iimbestiga sa maanumalyang gawain, patuloy ang aksyon ng pamahalaan upang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga may sala rito. Ayon sa pinakabagong ulat ng administrasyon,
Nakapagsampa na ang Commission on Audit ng 21 fraud audit reports. Ang DPWH naman ay nakapag-file na ng 13 complaints at may nadiskubring 421 ghost flood control projects na sasampahan din ng kaukulang kaso. Nakapaghain na ang BIR ng 4 tax evasion cases. Samantala, ang ICI naman ay nakapagsampa na ng isang kaso at maghahain ng 15 kaso sa mga susunod na linggo. Bukod dito ay nakapag-freeze na rin ang AMLAC ng aabot sa 5.2 billion pesos na halaga ng mga ari-arian, kabilang ang mga bank accounts, insurance policies, motor vehicles, real estate properties at e-wallets ng mga individual na dawit sa mga tiwaling gawain. At nagpalabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Orders para sa mga 92 personalities at persons of interest. Tinitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi rito matatapos ang pagkilos ng pamahalaan upang panagot ang lahat ng may sala. Tuloy-tuloy ang aksyon kontra korupsyon. Ang mga hakbang na ito ay tungo sa mas masigasig na pagprotekta ng administrasyon sa kapakanan ng bawat mamamayan at pagbabantay sa kaban ng bayan. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.